Hello guys! So for today's video, pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba masarap na mahirap ang pagiging negosyante. So, tapusin mo yung video na ito para malaman mo yung mga reason kung bakit masarap na mahirap ang pagnenegosyo. So, ako nga po pala si Jackie de la Cruz ng Angona Rizal, ang inyong ma'am entrepreneur. So, may share muna ako sa inyong kwento. Nangyari 'to nung 12 years 12 years old pa lang ako. So, ang mama ko kasi is, 'di na siya nagtrabaho nung time na yon. Talagang puro pagtitinda lang yung talagang inaasikaso niya. To the point na from madaling araw hanggang hating gabi, iba-iba yung ginagawa niya para lang ma-sustain yung buhay na meron kami at maibigay yung pangangailangan namin at makabayad siya ng mga, bills niya. So, nung time na yon nakita ko sa kanya na sobrang sipag naman ng mama ko, pero bakit gano'n na hindi gano'n kumbaga hindi marangya yung buhay namin. Pero, kung sa sipag o sipag lang, siya yung napakasipag na nakilala ko sa buong buhay ko. Wala pa akong nakikilalang kagaya niya. Alam mo yung feeling na namatay na lang siya sa sobrang sipag, gano'n siyang klaseng tao. Then, nakita ko sa kanya na tuloy-tuloy lang siya sa pagtitinda niya and hindi niya iniinda yung, katawan niya and yun ang isa sa naging problema niya nung time na yun dahil sa sobrang sipag niya, inabuso niya yung kanyang sarili. Kaya at the age of 48, nabawian na siya ng buhay dahil sa komplikasyon na rin ng mga sakit niya. Nagsimula siya sa TB hanggang sa ayun, nagka-pneumonia, tapos iba-iba na hanggang sa lahat na damage na and hindi na kaya siyang gamutin. So, nakita ko yung sitwasyon niya noon na ganyan. Kaya ngayon dahil, sa ngayon na nagnenegosyo ako, talagang gusto kong alagaan yung sarili ko and ayaw kong magayad sa kanya na sa sobrang sipag is namatay na lang ng, gano'n-gano'n na lang. Though hindi ko siya sinisisi kung bakit sa sobrang sipag niya. Yun lang kasi yung alam niya para mabuhay kami nung time na yun. And sobrang blessed ko dahil nakita ko yung gano'ng senaryo ng mama ko. And yun naman din ang ina-apply ko sa buhay ko ngayon. Pero binago ko lang siya dahil gusto ko na habang nagga-grind ako para sa pamilya ko is at the same time, inaalagaan ko rin sarili ko. Sa ngayon, gano'n na binabalance ko ang lahat. 'Pag inaantok ako, matutulog ako. 'Pag napapagod ako, magpapahinga ako. 'Pag hindi ko feel ang lahat, magre-relax lang ako. Hindi ko, ayokong pilitin yung sarili ko na gawin yung mga bagay na, alam mo yun, na napipilitan ka lang and yung gaya ng pagpapagod, but kailangan i-limit mo lang. 'Pag pagod ka na, magpahinga din. Restart ulit. Pero hindi naman tayo titigil sa pagnenegosyo. Kumbaga, ang nakita ko lang na aral dun sa mama ko no'n is, 'wag mo nga aabusuhin yung sarili mo kahit akala mo kaya mo ang lahat. Hindi, dahil 'pag ang katawan mo bumigay, kawawa yung mga maiiwan mo sa buhay dahil lalo't kailangan ka nila, eh. So, napakalaking lesson sa akin na 'wag mong aabusuhin ang sarili mo dahil sa paghahanap buhay. Dahil ang pera nga kayang kitain, pero ang kalusugan mo 'pag hindi mo inalagaan is puwede kang mamatay ng maaga. So, yun siya guys, kaya dapat talaga laging aalagaan mo muna ang sarili mo bago ang lahat. Ito na nga guys, yung dahilan kung bakit nga ba masarap na mahirap ang pagnenegosyo. Una, masarap dahil hawak mo nga naman ang oras mo. And yung kahit na marami kang ginagawa sa 24 hours mo or sa maghapon mo, ikaw pa rin ang may control kung ano yung mga dapat mong unahin, ikaw yung magde-decide kung kailan ka kikilos, alin yung urgent, alin yung hindi. So, mahirap siya dahil walang humpay ang bayarin.
hanggang nagnenegosyo ka, hindi talaga i-stop ang mga bayarin mo. Pero ang kagandahan naman nun, 'pag nagnenegosyo ka is may binabayad ka rin sa mga bills. Hindi rin kasi puwedeng negosyo ka lang ng negosyo pero hindi mo naman nababayaran yung mga bills mo sa araw-araw, monthly mo. So, yun din ang pinaka-advantage ng nagnenegosyo. So, masarap siya sa feeling dahil wala kang ibang pakikisamahan dahil negosyo mo, tatrabahuhin mo, dedepende yung, success ng negosyo mo sa sipag mo. And ang mahirap siya dahil, sa'yo nakasalalay lahat, eh. The more na 'pag tamad-tamad ka sa negosyo mo at 'di mo aasikasuhin ang lahat is malulugi ka. So, sa part naman na masarap magnegosyo dahil mas mabilis yung pag-asenso mo sa buhay. Yung bang tipo na noon wala ka namang ganyan, pero ngayon dahil tinrabaho mo naman lahat, unti-unti is nakikita mo yung mga fruit of labors mo na may pinatutunguhan naman pala lahat ng effort mo sa pagnenegosyo. Mahirap din ang pagnenegosyo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon is nakakabenta ka, meron din time na nalulugi ka. Pero ang dapat mo lang isipin is 'wag ka lang susuko, alam mo 'yun, never give up and tuloy lang sa pagnenegosyo. So guys, ayan, naniniwala kasi ako na nasa pagnenegosyo ang pag-asenso. At ang kalaban natin dito is yung mga scammer na nanloloko sa ating mga customer at sa ating mga kapwa negosyante. Kung isa ka rin sa gaya kong ma'am entrepreneur, samahan niyo ako guys. Join me sa ginawa kong Facebook group. Name niya is Nanay Negosyante Community. Samahan siya ng mga nanay na nagnenegosyo at pwede nyo i-share dito sa group na ito yung mga experience nyo sa pagnenegosyo. So, yung link ng FB group na to guys is nasa comment section. Nandiyan siya. Click nyo lang para makasali kayo sa ating group. Kaya kayo guys, kahit na mahirap ang pagnenegosyo, 'wag kayong susuko dahil ang pagnenegosyo nga is napakatagal na laban nito, patibayan nga ng loob and ang sumuko is talo. Pero dahil nga entrepreneur tayo, nasa dugo na natin ang hindi paghinto or pag-quit. Kaya lagi niyong i-remind yung sarili niyo na laban lang and darating din yung araw na magbo-boom din lahat ng businesses natin. Pala guys, may isi-share din ako sa inyong aking merch. Ayan. So ayan, dahil kung mahilig ka rin sa kape na gaya ko, and ayan siya. May word siya na let go and let God. Kung gusto niyo akong suportahan at gusto niyo rin maka-avail ng ganitong klaseng mug, ayan, ito yung isa sa mga binibenta ko. So, i-message niyo lang ako and ise-send ko sa inyo kung paano nga ba kayo o-order ng ganitong mug. Ito kasi is napakagandang, always reminding me na sa araw-araw na buhay pagnenegosyo ko is nire-remind ako na hayaan na natin si Lord ang bahala sa lahat. Yung mga bagay na hindi na natin kayang i-handle, sa Kanya mo na ibigay. Kaya, ang ganda niyang reminding araw-araw sa buhay natin sa pagnenegosyo. So, ayan, makakabili kayo niyan sa amin and message niyo lang ako. Ayan guys, hanggang dito na lang ang ating video and lagi niyong tatandaan na let go and let God. So, see you on our next video guys. Please like, share, and subscribe sa ating video and see you on our next video. Adios! Bye!